Pasko. Pumunta kayo sa bayan na masalubong kayong isang lalaking may dalang banga ng tubig at sundan ninyo sa bahay na kanyang papasukan. Ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na meron ng mga kagamitan. Doon kayo maganda para sa atin. Pinapatanong po ng guro kung meron kayong sunod na maaaring magamit niya at ng kanyang mga alagad para sa hapunan ng Pasko. Meron. Halika kayo at sumama kayo sa akin. Tandaan ninyo ito. Isa sa inyo na kasama ko ngayon ang magkakanulo sa akin. Ako po ba yung Panginoon? Video ano? Panginoon, hindi ako yun. Di po ba? Alam, hindi ako yun. Panginoon, hindi po ako mamatay para sa inyo. Isa siya sa inyong 12. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat. Subalit kabagabagang taong magkakanulo sa kanya. Kunin ninyo ito. Ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami. Tandaan ninyo, hindi na ako muling iinom pa ng katas ng ubas hanggang sa inumin ko ang panibago sa kaharian ng Diyos. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, iiwan ninyo kung lahat sapagkat sinasabi sa kasulatan. Papatayin ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi ko kayo iwan. Pedro, tandaan mo, sa gabi ito bago tumilaw ang manok, 3 beses mo kung ikakaila. Kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ipagkakaila. Sama-sama tayong magdalangin. Panginoong Jesus, salamat sa pagbigay na iyong katawan at dugo para sa naging aming pagkain at inumin. Ito ang pagpapalaan sa Tumigit-tumig pa rin! At higit sa lahat, nagpapakaling daw siya na may mga sakit gamit ang kapangyarihan ng mga demonyo. Wala ka bang isasagot sa mga paratang nila laban sa iyo? Bakit ayaw mong magsalita? Walang dalang! Nasa harap ka ngayon ng punong pari! Ikaw nga ba ang Kristo? Ang anak ng kapuri-puri! Ako nga.
Makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na sa ulap ng kalangitan. Hindi mo na ako sinasama sa iyo ang sa pangalan ng Diyos! Dapat hatulan ang kamatayan ng taong iyon. Ngunit wala tayong sa katayuan para magpasya. Tila kumakampi ka pa sa kanya, Nicodemo. Hayaan natin ang tao ang magpasya. Hindi ito maaari. Laban ito sa ating Diyotosan. Hindi na natin pa kailangan ng saksi. Kayo na mismo ang nakarinig mula sa sarili ang bibig. Ano ang pasya ninyo? Hindi ba't kasamahan kami ni Jesus, taga Nazaret? Wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Ang tao ito ay salit sa kanila. Hindi ko siya nakikilala. Sigurado ako kasamahan din ni Jesus ang taong ito, sapagkat isa rin siyang taga-Galilea. Pero saan nawa ako na Diyos ko nagsisinungaling ako? Ngunit hindi ko siya kilala. Pedro, tandaan mo, sa gabi ito bago tumila ako, tatlong beses mo nang ikakaila. Ano yung sadya? Ipagpatawad ninyo, dakilang prokurador, ang aming biglaang pagdating. At kayo ay naabala namin. Ano ang parakal ninyo laban sa tao ito? Ginabaluktot ng tao ito ang ating tamang nagasing sa Diyos. Wala akong pakialam sa inyong pananampalataya. Ang tungkulong ko ay ang tahimik na pamamalakad ng gobyerno ng Roma. May nasabi na siya laban sa emperador o laban sa gobyerno ng Roma? Hindi naman po ito birang kontra. Ngunit hindi ko sasako. Ganyan siya at hatulan ayon sa inyong batas. Ngunit nagpapakilala siyang hari. Hindi ba't paglaban na rin yan sa emperador ng Roma? Higit pa iyon sa paghihimagsik. Balak pa niyang pabagsakin ang pamahalaan. Ang tao nito ay sinasabi ninyong mapanganin. Ikaw, tinatawag mo ang sariling hari. Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo? Iyan ba'y sarili mo lamang palagay? O may nakapagsabi lamang sa iyo? Hindi ako Hudyo. Ang mga kababayan mo at ang mga punong pari ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinagpakipaglaban na sana ako ng aking mga tauhan. Kung gano'n, isa kang hari. Ikaw na ang nagsabi na ako'y hari. Totoong isinilang ako upang maging saksi ng katotohanan. Ang lahat ng naniniwala sa matuwid ay nakakarinig sa aking tinig. Wala akong makitang kasalanan sa tao nito. Hindi maaari dakilang prokurador. Ang taong ilan ay nanunungsol sa aming mga kababayan upang maghimagsik at nagpapawa ng pagbabayad ng buwis kay Cesar. Ngunit wala kayong sapat na katubayan sa ibinibintang ninyo. Ngunit pinaniniwala niya ang mga tao na siya ang Kristo, ang hari ng buong Judea.
Ayon sa iyong kaugalian, dapat ako magpalaya ng isang bilanggo sa pista ng Paskwa. Hawak namin ngayon ng isang bilanggo na naganggalang Barabas. Isa siyang kriminal at tulisan ng bayan. Gawal, ilabas siya. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo o ang kriminal na ito ng bayan? Si Barabas! Oo nga, hindi siya. Hindi si Barabas. Ngunit ano ang gagawin ko sa taong ito? Wala akong nakikitang pagkakasala sa taong ito. Anong sinasabi ninyo? Ipapapako ko ba sa krus ang iyong hari? Ang isang lamang ang kinikilala naming hari at hindi ang awad na yan! Sinaktan niyo sa akin ang taong ito at akin siyang sinigyasan at hindi siya nakarapat-dapat sa hapon ng kamatayan. Ipapakagpag ko na lamang siya at saka ko siya palalayain. Hindi yan maaari, Gobernador. Dapat siyang ipako sa krus! Hindi ko alam kung ano magiging pasya ko. Pakiusap, palayain mo ang mabuting taong iyon. Nakikinig ako sa kanyang mga salita at aral at parang kabutihan ng kanyang itinuturo. Walang katotohanan ang binibintang nila sa kanya. Pero kung hindi ko susundin ang kanilang kagustuhan, ako naman ang tatakong nila at hindi gagalangin bilang kaibigan ni Cesar. Ibibigay ko sa taong kapasyahan sa kapalaran ni Jesus. Bakit hindi ka magpasya? Nasa iyo ang kapangyarihan at ang katungkulan. Tao ang nagtuturo sa akin sa posisyon ito. Sa kanila ko ibibigay ang kapalaran ng kanyang buhay. Patawad, Claudia. Patawad. Aking guro, patawad at wala akong magawa para sa iyo. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Bakit di mo pagtanggol ang iyong sarili? Kaawa-awa ang Mesiyas, hinamak ng kanyang sariling mga tauhan.
Yan ang nararapat, sinungaling at mapagpanggap! Pagmas... Yan ang nararapat, sinungaling at mapagpanggap! Yan ang nararapat, sinungaling at mapagpanggap! Pagmasdan ninyo ang inyong hari! Ayon sa aming kautusan, nararapat siyang mamatay sapagkat siya ay nagpapanggap na anak ng Diyos. Kawal! Bakit hindi siya pinapatay? Hindi ba't sabi ko hagupitin niyo lamang siya? Itigil niyo na yan at dali siya sa aking harapan. Tama na! Itigil na yan! Taga saan ka ba? Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Hindi mo ba alam na may kapangyarihan akong palayain ka o ipapako sa krus? Magagawa ka mula sapagkat pinagkaloob sa iyo ng Diyos ang ganyang kapangyarihan. Kaya Virtual DJ. Panalangin. Panginoong Jesus, sa iyong pagtitiis sa paghahagupit at sa pagputong ng koronang tinik, ipinakita mo ang ganap na katapatan at pag-ibig. Iyan ba? Iyan ba ang Jesus na nakitang nagwala sa templo at nanira ng mga panindaloon? Ang Jesus na tinatawag nilang guro? Siya ba? Ang anak na alwagin? Na ang ngalan ay Jose na taga Nazaret? Walang duda, siya nga tinutukoy ng mga taong anak ni Maria. Kaya pala, nakita natin ito, lalaking to. Pero natatakot kanina madaling araw. Pamatayan ang ato sa guro niya. Ayaw na niyang madamay pa siya. Mamatay ka na nga. Niyayakap mo pa ang iyong krus. Isa ka makabal!
Sabi ka na sabi na kapantay mo ang Diyos. Mayroon ba ang Diyos na napapagod at paubusan ng lakas, ha? Baka si Payang Tarian. Makita mo. Pagpasan ninyo ang taong ito. Ito ang napapala ng mga taong sumasalungat sa Diyos. Siya ang nagsasabi na mag-ingat sa aming mga Pariseo. Dahil kami masasama. Dahil kami mga huwad. Sino sa atin ngayon ang huwad ni Jesus? Hindi ba ikaw? Ikaw na nagpapanggap na anak ng Diyos? Huwad! Sa sarili ng bayan. Kaya kung ito ang nais ng aking ama, maaaring naman ang kanyang kalooban. Anak, kasama mo ako. Kahit ang tatahakin mo lang, guys, ay punong-puno ng bayad ng dugo. Sino ba ang mga yan? Iyan ang hina ng kagandasan. Tumabugay yan! Tabi! Tumayo ka dyan, Jesus! Sino siya? Ba't ko siya pinapayaraman? Bakit mo siya madala-dala ito sa kanyang likod? Kaawa-awa po siya, Ama. Hindi ka naman anak. Hindi ka naman natin at sinabangga. Ikaw! Tulungan mo siya! Hindi niya kaya! Bakit ako? Bakit hindi siya? Ikaw! Sino ka? Tagasaan ka! Ako si Simon, isang mga alatan na nagsasunod. Tulungan mo ang kriminal na ito! Salin mo ang kanyang krus! Ngunit kailangan ang aming lalakbay. Para nandito ko siya. Hindi ka mga anak. Magkamadamay pa tayo sa buong dito. Ikaw! Tulungan mo na ang kriminal dito! Kaawa-awa! Nandito naman kami. Upang tumusok sa ang Pasko. Hindi mo ba nakikita? Nakikita na siya! Dahil sa bigat ng krus. At halos mamatay na siya sa kanyang sugat sa katawan. Paano ninyo na ating nagagalaw sa kanya? Ngayon kung di naman siya lumalaban. Kaya sige. Kung
Nagdadasal ako sa kanilang. Ngunit nararamdaman ang puso ko na wala siyang kasalanan at hindi siya pangkaraniwang tao lamang.
at nagbibigay ng mga ganay. Ako'y nagagalak sapagkat sa ipanglalas ko sa inyo ang aking pusong Manalangin tayo. Salamat po. Malapit na po tayo. Yan ang mga kamay na nagmadilat ng mata ng mga bulag. Nagparami ng pinapay at nagpagaling sa mga may sakit. Ngunit ngayon ay unti-unti ninyong binubutas sa tinurang. Yan ang mga paang tumahak ng malalayang lupain upang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Ngunit ngayon ay unti-unti ninyong binabasa. Ako'y nilalayo ng karamihan. Hindi mahawakan ni naman. Ngunit ang taong ito ay pinako niyo sa krus. Ang umakap sa akin. Ang tumanggap sa akin. Tila mo niya ako pinalaya sa aking karamdaman. Pinalaya niyo rin ako sa aking mga kasalanan. Kadiliman, bumalot sa akin. At ako'y nabuhay sa kawalan. At ang tao ay inyong inamak at kinalimutan. Kung siyang nagpadilat sa akin at nagturo ng tamang landasin. Sinabot ako ng mga demonyo. Kapagkat nahinga ang aking pananampalataya. Oo, nakalimot ako sa Panginoon. At ang tao ay nilihubay sa krus. Hindi siyang nagpaalala. At nagpadala sa akin na ang Diyos ay laging nariyan. Kailanman. Kahit tikit na luha, handa mo pa rin hagkan at tanggapin ang lahat ng magkasala at lubos na nagsisisi. Ikaw ang Diyos ng awa at Diyos ng pag-ibig.
Ako isang makasalanan. Ngunit dahil sa iyong pagpapatawad, hinahang mo ako ang binigyan ng pag-asang makapagsimula muli. Patuloy lamang ito na ikaw ang Diyos na walang pinipili at tinatangi. Bakit po pinabayaan? Hindi ko napapasok sa ito. Nailigtas niya ang iba! Iligtas ko ngayon ang iyong sarili! Upang makapinayan niyang sama ang Kristong hinirang ng Diyos! Bukan nga ang hari ng mga Hudyo. Bumaba ang layo sa krus mo. Kasi dyan yung tabi sa mga kumpil. Iligtas mo ngayon ang iyong sarili! Patunaran kami! May kasabi dyan. Ayaw mag-ibigay tayo. Wala ka pa nawalan! Nais ko na mamatay! Wala raw si Junior. Yung nagpapasa na po. Salita siya. Nagamit niya kayo yung nagsasalita siya. Para lagi na sila. Sinasabi sa'yo. Araw na rin ito. Nakabalik ka sa paraiso.
patay na rin sa iba. Ni Julius na may patay ng dagat. Mabuting manubog sa mga Yan. tapat pa o palalo. Ano kaya yun? Pasmado. Balat daw yun na namamawis eh. Namamawis siya. Bugat kasi siya ng paalang suot yung sandal niya. Maraming tao ang tumanggap sa kanya. Maraming tao ang sa kanya ay naniwala. Awaway mga pinakulong. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, pagpapag at masakit ang ibinigay ninyo sa kanya. Pero ang lahat ng ito, isinuklian niya ng pag-ibig at pagpapatawad. Isa si Maria sa nakadama at nakaranas ng awa ng Diyos. Ang pagsilang ni Jesus sa lupa ay isang pagpapatunay ng pag-ibig at habag ng Diyos para sa ating lahat. Tapos na yan. Lilibang ba yan? Nadalin doon. Ewan ko kung meron pa ang daling pagkabuhay. Si Jesus, hindi na nila binali ang kanyang bunti. Wala ng dalawa sa amin. Subalit nilabas sa pagkakaasa sa pagkakawa ng pagiliran ni Jesus at pinatulungan ng buhay at pagbuhay. Kaya pala binabali yung paa. Kasi kapag para makahiga sila, tinutukod nila yung paa nila para tumaas yung katawan nila. Pag di nila naitaas yung katawan nila, hindi sila makakahinga. Kaya binabali yung paa para makahinga. Hindi sinaksak. Kung may sasaksak yan. Importante yun eh. Hindi nga sinaksak ano. Hindi. Nasasaktan. Mababa na eh. Malapit si Maria dyan. Malapit si Maria. Baka nasaksak na. Wala. Inakmaan na. Sinaksak yung pangumaba.
Pilato at hiningi ang bangkay ng mga anak upang nilibig. May pinagawa ko ang libunan at maaari ko natin ito ipagamit sa kanila. Narito po, may kalaking pabanilindura ang araw. Dinisin natin ang bangka bago balutin ang kayang nila. Sang-ayon ito sa ating kaugalian at sa kanilang sulong. Tapos na ang paghihirap at nag-umpisa na rin ang katubusan ng kasalanan ng sanlibutan. Pagnilayan natin, isa ba tayo sa mga kababaihan ng Jerusalem na nagkaroon ng masidhing pagtitiwala sa Kanya dahil sa habag na kanilang namalas? Isa ba tayo sa mga kawal at saserdote na hanggang sa ngayon ay patuloy na humahamak sa maliliit at mabababa? Katulad ba tayo ni Pilato na humuhusga dahil sa pasya ng karamihan? Tayo ba si Simon at Veronica na handang tumulong sa ating kapwa nang walang hinihintay na kapalit? Kagaya ba tayo ni Nicodemo at ni Jose ng Arimatea na kahit may kabalikan na kapangyarihan ay nananatiling matuwid, patas at mabuti? Katulad ba tayo ni Dimas na sa kabila ng mabibigat na kasalanan ay natutong humingi ng kapatawaran? Isa ba tayo sa mga alagad na bagaman patuloy na sinusubok ang pananampalataya ay nagsusumikap na mas mapalalim ang pananalig kay Jesus? Tayo ba si Magdalena na nalugmok sa gawang masasama ay pinilit bumangon at sinikap na di na muli pang magkasala? Tayo ba ay katulad ni Maria na ina ni Jesus na sa kabila ng sakit ay pag-unawa pa rin ang pinairan at pagpapatawad ang iginawa? Pagahan ng mundo sa pagsikat ng araw, sila'y nagpunta sa libingan upang lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus. Ngunit natanaw nilang naigulong na ang bato at nakita nila ang isang binata at sila'y nagtaka. Sinabi sa kanila ng binata, "Huwag kayong matakot. Hinahanap niyo ba si Jesus sa taga-Nazareth na ipinako sa krus? Wala na siya dito. Siya'y muling binuhay ng Diyos. Bumalik kayo at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro. Mauuna sila sa inyo sa Galilea, gaya ng sinabi niya sa inyo." Umalis sila at nagpunta sa mga alagad. Ngunit hindi nila pinaniwalaan si Magdalena. Alleluia.
Manalangin tayo. O Diyos naming maawaan, kami ang itubos sa nagpapasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Turuan mo kaming maging tapat sa aming mga pangako at makiisa sa misyon ng iyong simbahan na ipalaganap ang mabuting balita. Isugo mo ang Espiritu Santo